Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, pag-usapan natin itong malapit na ang inaugurasyon ni Bongbong Marcos. In-interview itong si Amy Marcos sa mga kaganapan kung ano ang mga gagawin ng pamilyang Marcos during the inauguration, at saka tinanong rin kung ang pamilyang Marcos ay titira ba sa palasyo if final nang ma-inaugurate itong si Bongbong Marcos, at kung ano rin ang mga susuotin nila during the inauguration, at update rin kay Imelda Marcos. Yan ang itatalakay natin, yan ang ipapakita natin na mga video, mga good news tungkol sa kay BBM. Okay? Pero bago ang lahat, bago natin i-play itong video na ito, don't forget, i-like ang video na ito. Okay? Para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Like na. 1, 2, 3, go! Okay. Marami ditong mga nanonood na hindi pa nakasubscribe sa akin. Okay? So, subscribe to Donmar TV and hit the notification bell para updated kayo sa balita ni BBM. Okay? Subscribe na. Okay. So, let's play the video and mag-comment. Libre kayong mag-comment, react sa update ng inaugurasyon ni Bongbong Marcos. Let's play. 2 linggo na lang opisyal ng mauupong Pangulo ng Bansa si President-elect Bongbong Marcos. Oras na maluklok, hindi pa raw sigurado kung sa Malacanang ba titira ang First Family. Narito ang aking report. Sa nalalapit na pag-upo ni President-elect Bongbong Marcos, hindi pa raw napagdidesisyonan ng pamilya Marcos kung sino-sino sa kanila ang titira sa Malacanang. Parang yung Malacanang hindi masyado napapag-usapan kasi kung tutuusin galing na kami doon. So, nagbibiro. Imagine ha, sa panahon ni Ferdinand Marcos, mga bata pa sila, Amy at BBM. 20 years silang nakatira dyan sa Malacanang. Kaya hindi na ano sa kanila, bago yan if titira ba sila sa Malacanang, no? Nga kami, noon na, bago pa nung eleksyon, bago pa manalo yung kapatid ko, sinasabi niya hindi siya matitira sa Malacanang. Sabi ko, tama naman kasi nung bata kami, wala na siyang ginawa kundi tumakas ng tumakas. Yung Malacanang, guys, kung tutuusin, no, itong mga Marcoses, para na nilang bahay itong Malacanang noon. Ang yabang namin pero sa totoo lang, nanggaling na kami dun Labis-labis na yung paninirahan namin dun. Pero in fairness, kwento ni Senator Amy Marcos, isang bagay raw ang mas mahalaga para sa kanilang pamilya sa ngayon. Ang importante, yung maahon namin, ang pangalan namin, ang apelyido namin, yung legacy ng tatay ko, mabalikan at tignan ng maigi. So, hindi nila iniisip na makatira sa Malacanang. Mas iniisip nila na yung legacy ng kanyang tatay ay mabalik sa kasi if you will try to analyze, no, sirang-sira ang pamilyang Marcos since sa pag-alis nila sa Malacanang. So yun ang kanilang kung baga ibabalik ang legacy ng kanyang tatay. Yun ang pinaka-importante, guys, sa kanila, no? Kasi nanungkulan sila ng matino pero sinisiraan sila. Maging sila raw sa pamilya ay abala na rin sa inaugurasyon ni President-elect Marcos. Si dating First Lady Imelda Marcos nga raw yan ang yung attire na yan kay Imelda, guys. Ano yan? Lumang attire yan. Ni-recycle ni Imelda Marcos. Yan ang sabi, yung kanyang damit. Ni-recycle yan. Handa na ang mga terno na kayang Kasi medyo lumalaki si Imelda. So, I think nilakihan konti. Pero yung tela niyan, siguro ko, vintage na yan pipilian. My mom, ayaw paawat. Siyempre, pupunta yon kahit ilan yung hagdan. Nakaready na yung gown na isusuot niyo? Yung nanay ko, very sustainable fashion siya ngayon Matagal na siyang sustainable fashion. Yung mga luma niyang terno, yung mga kalado na binurda ng mga dating mga burdadora niya sa Parañaque, sa Lumban, sa Batangas, lahat ng burda. Rini-recycle niya, walang tapon yon. Tapos hindi dikit-dikit niya. So tingnan natin kung gano'n na naman. Pero
sabi ng sister ko, gumawa ka naman ng bago, nakakahiya na yung mga recycled mo. Si Senator Amy naman abala raw sa pagpapasalamat sa mga sumuporta sa kanyang kapatid nitong nakaraang eleksyon. Pero aminado siyang kinakabahan siya sa kung ano ang inaasahan ng taong bayan sa kanyang kapatid sa unang 100 araw ni BBM bilang Pangulo. Oo nga, kasi itong si Bongbong Marcos ngayon ay para ring na pressure sa 31 million na taong bumoto sa kanya kung ano ang magagawa ni Bongbong Marcos within that 100 days sa kanyang presidency. Hindi naman kaagad yan pwede nating ayusin lahat kaagad, yung mga pagtaas ng presyo ng bigas, gasolina, mga issues natin dito sa Pilipinas, no? Nape-pressure talaga sila. It's normal. Kaya kinakabahan kami sa inaasahan ng tao na parang kisap mata lang, mawawala na yung taas presyo ng gasolina, yung mamahaling mga pagkain. It's very nerve-wracking to think of the expectations of the 31 million within the first 100 days. Wala pong himala, sabi nga ni Nora Honor. Hindi rin daw may kakailang matindi ang hamong haharapin ng susunod na administrasyon lalo't ang mga problema ng bansa pinalala ng pandemya. Kahit nga raw siguro tatay nilang si dating Pangulong Ferdinand Marcos, mahihirapan kung ngayon siya manunungkulan. Walang himala. Kahit Marcos na yan, kahit buhay pa yung tatay ko noon na napakagaling at napakasipag, palagay ko mahihirapan talaga. Pangako ni Senator Amy kasabay ng pagiging abala niya sa Senado ay gagampanan din niya ang isa pang mabigat na titulo. Actually, hindi masyadong importante sa akin yung committee. Kahit kamote committee bigay sa akin, tatanggapin ko, ayos lang. Yabang ko kasi may title na po ako sa Super Ate ng Pangulo. Ayun, SAP Amy. Yan ang title ko, The End. So ayan guys ha, klarong-klaro na hindi pa nila pinag-isipan kung titira sila sa Malacanang. What's with their hearts are yung legacy ng kanilang tatay na maibalik sa tama. Okay? So panoorin natin itong isang video tungkol ito sa Marcoses pa rin. Okay? Update pa rin ito. Bawal muna ang pagdadala ng baril sa mga araw na magaganap ang panunumpa ni na Vice President-elect Sara Duterte at President-elect Bongbong Marcos Jr. Habang pinaplansya ang seguridad, may ibang paghahanda na rin ginagawa ang pamilya Marcos, gaya ng isusuot ni dating First Lady Imelda Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Magpapatupad ng gun ban ang Philippine National Police sa Davao City simula bukas hanggang sa Martes, June 20. Talagang maghahanda ito kasi maraming mga magrarally. Hindi natin alam kung ano ang posibleng mangyari. Para sa inaugurasyon niya ni Vice President-elect Sara Duterte. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, Sabado pa lang magpepwesto na ng mga pulis sa San Pedro Street kung saan mismo manunumpa si Inday Sara. Aabot daw sa 3,700 na pulis ang ide-deploy. Nakahanda na rin daw ang PNP sa mga posibleng magprotesta. Wala pa po silang ibinibigay na mga listahan na nag-apply po ng permit. But nonetheless, ma'am, we are prepared to address this. Sa inaugurasyon naman ni President-elect Bongbong Marcos sa National Museum, may gun ban din mula June 27 hanggang July 2 sa Metro Manila. Kinumpirma naman ng kapatid ni PBBM na si Senator Amy Marcos na dadalo sa inaugurasyon ang nanay nilang si dating First Lady Imelda Marcos. My mom, ayaw paawat. Siyempre, pupunta. Ayan, bumalik na itong balitang ito. So, ayun na nga, no? Hopeful tayo na yung inaugurasyon ni Inday Sara Duterte at BBM ay peaceful, okay? Sa mga nagrarally dyan, no? Para sa akin, useless rally kayo ng rally, hindi pa nga nakaupo yung dalawa, rally ka agad. Wala na kayong, ewan ko ba until now kung ano talaga ang purpose ng kanilang mga rally, no? Hindi pa imagine, hindi pa nakaupo si BBM at si Inday Sara, nagrarally na. So, mag-comment react dito guys kung ano ang masasabi nyo dyan sa mga rallyista na yan. Kung
Tama ba ang kanilang ginagawa? Demokrasya ba yan ang kanilang ginagawa? So, ayan, I hope peaceful ang rally ang inauguration natin. Yun lang ang masasabi ko, ha? So, mabuhay si Inday Sara Duterte at si Bongbong Marcos sa kanilang panungkulan dito sa Pilipinas. Okay? So, mahalin natin ang Pilipinas. Patuloy natin na babantayan at ipagtanggol itong si Bongbong Marcos at si Inday Sara Duterte. Okay? Like this video para kakalat ito. Subscribe to my channel, Don Mar TV. And then see you in my next video. God bless everyone.